Normal na balita ang lumalabas ngayon tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng malawakang paghahanda ang mga general at sundalo ng Army para sumugod na sa Malacanang Palace. Ito ay matapos ang ilang linggong bulong-bulungan at tensyon sa halin ng militar at pamahalaan. Ang mga detalye ng plano ay hindi pa malinaw, ngunit mukhang seryoso ang mga pagkilos ng mga pwersa ng gobyerno. Sa gitna ng mga ulat na ito, naiulat din na sina President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang asawa na si Mrs. Marx ay naghahanda ng umalis ng bansa. Ayon sa mga insiders, posible raw na magtungo ang mag-asawa sa isang bansa na handa magbigay ng political asylum. Ang biglaang desisyon na ito ay nagdudulot ng matinding pangamba at pagkabahala sa maraming Pilipino na umaasang maipaliwanag ang biglaang kilos ng Pangulo at ng unang ginang. Patuloy na nag-aabang ang mga sambayanang Pilipino sa mga susunod na kaganapan. Ang Malacanang ay wala pang opisyal na pahayag o change in the standard. We have to emphasize ano ang gusto natin. Kami ang masusunod, taong bayan. Pitikin ang ayaw sumunod, paalisin yung ayaw sumunod, yung mayayabang at may angas at matitigas ang ulo at yung maabuso, meron kayong dapat kalagyan, dapat ganon. Never again matakot ang taong bayan. Never again. And kayo, mga kababayan, we can make a difference. We can make a difference. Dapat ang style dito, hindi nag-iisa yung tao, hindi dalawa, hindi tatlo. Yung one time, big time, tayong lahat. That's the power of the Filipino people. Yung makakalabas niya sa 117 million, I just palagay mo ng giveaway niya yung kalahati. O sige, kahit 50 million na lang, iba, senior, may rayuma, o iba, bata pa, pumapasok. Yung sino pwede, sa 30 million yan, dami na eh. 20 million, dami nga, because EDSA 1, EDSA 2 made the difference, it changed things for the bad. Kasi tatanga-tanga rin tayo noon, nag-EDSA 1, nag-EDSA 2 tayo, pero hindi natin alam yung problema. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo talaga yung problema. Yung puno at yung ugat ay corruption. Matagal niya yung corruption na yan, magkaroon tayo ng death penalty, ayusin na natin lahat, may kinakatakutan sila, taong bayan, hindi AFP, hindi PNP, implementor lang sila ng gusto ninyo ng taong bayan. That's the standard. Hindi, yung iba natin kababayan, mauna na AFP, mauna na AFP, mauna na ang PNP, kayo, ang pag-asa namin, kayo. No! You got it all wrong. Tayo ang pag-asa ng Pilipinas natin. Tayo, taong bayan. Because, kunyari, ito tayo na Board of Directors, you have an erring president, saka nakakita. Sabihin mo nga yan sa Ayala, sabihin mo sa Ayala, sa San Miguel, o sa PAL. O, sabihin nyo yan sa international container. O, sabihin nyo yan sa Mega World. Yung mga presidente nila, CEO nila, panay mga nagduduro. O, anong gagawin ng board? Patatawag ka, explain ka eh. Pag hindi ka nag-submit into a drug test, kasi yung drug test actually is a fair way of telling the guy before he gets fired by the board, tayo yung board, it's a fair way of telling him kalahati ng katawan mo nasa labasan ng kumpanya. Kinakita the guy before he gets fired by the board, tayo yung board, it's a fair way of telling him kalahati ng katawan mo nasa labasan ng kumpanya. Kinakailangan mag-drug test ka. At pagka umangas pa, ang dami pang excuse. Hindi, bossing, meron akong may gagawin ako bukas. May schedule ako bukas. The way it should be done is drug everything, not a single day ang lalakpas, mag-drug test ka. Pero anong ginagawa natin? Nagsasabi tayo, ang dami na sabi, drug test. So, pagka ganun ang presidente ng isang kumpanya, you get fired. Kahit saan kayo pumunta, kahit sinong kumpanya yan, you get fired because you cannot sacrifice the image, the future of the company, yung pera ng kumpanya, yung tauhan ng kumpanya, yung safety ng kumpanya, lahat may impact sa kumpanya
ang gagawin ng presidente. So tayo, do you think kinakailangan tumagal pa ng isang araw yan ay walang drug test? Si BBM? Definitely, the answer is no. So ano nangyayari? Panay salita. Kaya nga sinasabi ko na, AFP, PNP, we are exercising all the possible means that na pwedeng mangyari para ma-effect yung drug test na yan. BBM, makinig ka. Malaki niya, makinig kayo. Mga advisor, makinig kayo. At kung hindi nyo ginawa yan, dadating tayo sa punto, taong bayan ang kikilos. The whole board ang kikilos. Sa ngayon, swerte ninyo in disarray ang board of directors. So, yung board, merong nasa abroad, merong may ginagawa, hindi na nga makabili ng bigas, yung ibang member ng board. may nag-aabot ng basura, may nagdadrive ng taxi, ng tricycle, merong nag-grab, nag-deliver. Sunak ng tokwa tayo. Pero board director pa rin. Kasi iba nagtatago. Sige po lang. Sorry Oo, talaga naman nagtatago mag-bail ka na lang. Mag-bail ka. But make sure na you are safe. Hindi, God is your protection They cannot do anything to you Subukan nilang katayin ka. Hindi na